Eh yung ano, pre, last time na pag-usapan natin yung clipping, naririnig ko may super clipping. Magkaiba ba yun? Technically, pareho lang yung epekto. Pinapabagal niya yung takbo ng kotse kasi mababawasan yung contribution ng electrical motor engine, yung MGU-K. Yeah. Sa clipping kasi, hindi maiiwasan yon. It will happen kapag naubos talaga yung battery mo. Kapag nasa straight ka, tapos bigla kang naubusan ng battery, biglang babagal. Kasi mawawalan ka ng 50% of the power that is being supplied by the MGU-K, yung electrical motor. Pero sa super clipping, ang ginagawa ng mga teams, nagsaset sila ng mga sections ng track na automatic kahit na naka full throttle yung driver, yung power na binibigay ng internal combustion engine, imbis na sa gulong mapupunta siya dun sa pag-charge ng battery. Oh. So automatic na babagal din yung kotse. Kahit na talagang nakaapak ka sa accelerator, if Yun nga ang tanong naka-floor ko ka, kahit naka full throttle ka, kahit naka floor yung paa mo sa pedal, kusa siyang babagal talaga. Kusa Pag siyang naubos. babagal. Kasi yung internal combustion engine, hindi na sa gulong na napupunta yung power, sa halip dun na sa battery ng kotse. Sa recharging na. Oh. Sa recharging na. Pero alam to ng driver. Halimbawa, sa isang sweeping corner, magkakaroon ng super clipping yung kotse ko. Ina-expect ko na medyo babagal kahit na naka full throttle ako. Okay. And alam din to ng mga commentators. Kasi na-observe nila yan eh. Biglang babagal kahit na pangdinig nila, talagang same pa rin yung rev ng engine. Malakas pa rin. Pero biglang bumagal yung kotse. So it means na nagsusuper clipping yung kotse doon. Bawas na yung power kahit nakatodo ang Kahit na nakatodo. accelerator. Yeah. Nagre-recharge yung driver doon to prepare for the next section ng track that he needs the extra boost. So I think sa simula, medyo dahil naninibago yung mga driver, siguro marami ka talagang reklamong maririnig na hindi ako maka-late brake dahil dito. Kusa na nagbe-brake para sa akin yung kotse ko. Ano ba to? Nakakainis. Pero as we go along siguro, maka 5, 6, 7 races, masanay na sila sa ganong behavior ng bagong kotse nila. I think makaka-adjust sila at makakagawa na rin sila ng per section or per corner strategy na specific sa bawat corner kung paano nila i-approach yung super clipping na nangyayari sa mga kotse nila, no? Yeah, exactly. Kasi frustrating to sa mga drivers. For example, naghahabol ka ng isang kotse na, malapit na. Pero nasa part ka ng section ng track na magsusuper clipping yung kotse mo. So, Nakakainis. Biglang naging supot. Ano ba yan? Oo. parang ayun na, konti na lang. Tapos biglang bumagal. Parang, ba yun? biglang lang lumambot. Yun nga. So I think as we go along, siguro masasanay rin sila, gagawan na nila ng strategy yan. Kasi kung talaga nangyayari naman yan, wala na silang magagawa doon. They have to work around it para optimal yung race nila sa lahat ng laps. Correct. Pero yung super clipping, optional naman yan. So depende yan sa team. Gusto mo bang mag-super clipping dito sa section ng track na to para may extra boost ka pagdating dun sa isang particular na section? Or mag-lift and coast ka na lang to recharge? Yung bibitawan mo yung silinyador. Yes. Good idea. Tsaka racetrack specific, syempre. Correct. Depende kung saan mo gustong humabol or saan mo gustong sector na maging mas malakas ka, di ba? Aware din yung driver. So, dapat, hindi ka magreklamo kasi pinili mo yan. Nag-agree ka sa engineer mo na mag-super clipping ka sa part na yan. Kung hindi ka naman mag-super clipping, parang manual lahat ng pag-charge mo. It's either mag-lift and coast ka or mag-brake ka, which will cost you extra time as well. So eventually, magiging part na to ng strategy ng bawat team, no? Exactly.